Mga kababayan, ang ating minamahal na Pangulo ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Kindly sit down. Let me just read the acknowledgements. Present here with me, with you this evening, the Acting Secretary Enrique Manalo, si Secretary Emmanuel Piñol. He is the former governor of and mayor of Mlang, governor of North Cotabato. I got him as the agriculture secretary because really is a farm boy. Alam niya ang arithmetic sa farming. And he's doing great. I'm sure that within the next few months, bumubunga na yung ginagawa niya. And I have full trust in him. I am sure that he will improve the agricultural sector of our country. Si Secretary Delfin Lorenzana is of Ilocano ancestry, but he grew up in Cotabato City. I first met him, yung mayor pa ako, he was the commander of the 2nd Ranger Battalion na dinala sa Davao. Doon ko siya many years ago. Maganda pa yung buhok niya ngayon. Totoo. Not trying to be funny, but pati ako, ang dali, over a period of just a few years, ako, may balding ako dito sa kalimpuyo ko. Then we have Secretary Ramon Lopez. He's very well known sa business circle. Dito kayo babawi sa ME, yung mga small and medium industries. Expert siya dito, yung Go Negosyo, ni Joy Concepcion. Dalawa yan silang dalawa. Private sector. At kinuha ko siya. And kung gagamitin lang ng Pilipino ang pera na pinaghati-hati nating lahat. And with the coming aid of coming from China and Japan, we would be improving our lot in the next 2 or 3 years. May makita na po kayo. And we have Secretary Roberto Martin Andanar. And we have Secretary Herbugenes Esperon Jr., National Security Advisor ko. And we have, of course, Senator Vicente Soto, Tito Soto. Itbulaga hanggang ngayon. I think it's the longest noontime show sa buong Pilipinas. In the world. Yeah, maybe. Ito. Oh, ilan? 38 years. Just making the Filipino happy. And still, pinakamatagal rin na senador, one of the longest. And I'm sure that tumatanda na kami. He has a son, I think. Tatakbo ng konsehal sa, is it? Vice Mayor sa Quezon City ngayong, kasing Jose rin ang tatay niya. Nagpapaligaya at nagtatrabaho sa bayan natin. Si Senator Alan Peter Cayetano with the wife, Lani. Lani, si Mrs. Cayetano is the mayor of Taguig. Dala-dala ko po rin dito si Director General Isidro La Peña sa PDEA, sa Antredag. At yung Secretary Salvador Panelo, ang presidential, siya lang na ang naiba, kulay. Ganda ng ano niya. Yung kasama ko, si Ramon, si Mr. Henry Lim, si Miss Tolentino, ang Social Secretary ko, at patawarin na po ninyo ako kung if I cannot mention everybody.
Now, noong kampanya po, para mabuti, salamat na lang at dumating rin kayo para maintindihan ninyo ang bayan natin at ano ang ginagawa ko, pati yung kasama ko mga kabinete. When I ran, for obvious reason, is actually because nobody was talking about Mindanao. And I was really worried na pag hindi ito na-address, nobody's doing anything about puro lang infrastructure, gano'n, blah, 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 blah. The usual, nako, sabi ko, patay ito. Delikado. But what I really promised first was there will be a stop sa graft and corruption. At maasahan po ninyo, there will never be graft and corruption in my government. Hindi talaga ako papayag. Kasi magkahiyaan tayo nito because I promised the people. And when I promise something, kung ano ang sinasabi ko sa publiko, talagang ginagawa ko. Mayor pa ako noon. Pag sinabi kong ganon, ganon talaga. Magkahiyaan na tayo o magkalitsi-litsi ang buhay ko. But pag nagbitaw ako ng salita, yung mga taga-Davao alam nila yan. And I'm just a ordinary mayor of a small city in Mindanao, nasa Mindanao pa. But kung kayong nakapunta ng Davao, if you've been to Davao, you'd understand what I'm saying. Davao is enjoying at a fast rate of development. And would you imagine it's enjoying a growth rate of 9 economic growth, which is the first time na nakakuha ng ganun ka. And Davao is really making good. Except for yung terrorism na talagang iko-control natin by hook or by crook dito. Well, anyway, I fired so many, marami na po, yung LTO pati LFTRB, which is really the prone agency sa corruption, asked about 92 officials to resign. Sabi ko, wag na lang tayong magkaso-kaso, wag na lang tayong magsigawan, mag-bullshit dyan. You resign because kung hindi, I'll be forced to file cases against you. And marami po ang iba. And recently, even a guy who was with me since 1988, during the campaign, when I ran for the first time as mayor, talagang sinabi ko, you leave the government. He was just an appointee for about how many months? Hindi nga umabot ng 5 eh. Kaya ang warning ko talaga, of course, itong dito sa wala ito, mga bilyonaryo to. Nabi ko na, the first whiff of corruption, pagka medyo may nagsingaw, let's go separate ways para wala nang duda-duda ang mga tao. And I'm committed to really do that. Ngayon, kung mauwi kayo sa Pilipinas, wala na yung bukas-bukas sa mga maleta ninyo bagay. I have prohibited it. Tsaka, the only thing that is really not lacking, needing what needs to be done, is for the Filipino to be assertive. Do not fall into the trap of yung mga corrupt. If you are doing it right all the way, then kung may maghingi o may magpaparinig or even just to, suggest, at first instance sabihin mo na, look, do not mess up with me. I have nothing to hide. Kung buksan kayo, huwag kang kumuha dyan ng isa. Usually kasi dyan, kung marami kang dala, natural, umuwi ka, kagaya ninyo. Naghihirap dito. Ang layo. Mahirap yung malayo. For example, like 5 hours just to travel, just to listen to me. I am sure that there is the drawback is the travel. But ang ano niyan is malaman ninyo kung
paano dumiskarte ngayon. Sabihin lang ninyo, no. I will not give you anything. Pati yung sa mga BIR customs, yun ang inuna ko. BIR pati customs talagang niyari ko. And all others would just come naturally if you just say, no, look, I do not have to give you anything. And do not F with me because, and you can create a scene. Pagka nagpipilit ka nung, sigawan mo na kaagad. Yung assertiveness lang. You have to help me. Ano? Bakit ako magbigay sa iyo? Ano mo? And there's an 8888 television yan sa PTV4. Right after the news, may bakanting 1 oras yan. You can text. Sabihin mo ang pangalan kung sino yung demonyong yan at sabihan mo anong ginawa, magkano, at anong oras, anong petsa, ilagay mo. And if you want, you can go to Malacan, ipatawag ko yung sampaling ko yan sa harap mo. Totoo. Kaya nananpal talaga ako kaya ganoon. Kaya ngayon marami akong human rights. Kaya maniwala na. Totoo, I'll go to that. Pero ang urahan muna natin ang korupsyon. Kayo mismo, huwag kayong bumigay. Huwag kang magbigay na patakutin ka gano'n. Hindi, sabihin mo, sige. Then all you have to do is to write me a letter. Kaya na siyang OFW, binigay niya. I'll give it to the secretariat and it will process it. Everything that's about corruption will be given the first instance of attention sa opisina ko. Yan ang ipangako ko talaga sa inyo. Kasi ako, matagal akong 23 years mayor ng Davao City. Marami po akong kasalanan. I have had my faults in life. But putang ina yung pera, wala ako dyan. Wala talaga ako dyan. You know, that would be a tragedy. Why? Before I became mayor, I was a fiscal. And at the same time, during panahon ni Marcos, yung ombudsman noon was the Tanod Bayan. That's the predecessor. So I was appointed one of the 2 Tanod Bayan special prosecutors sa Mindanao. And I used to go to around Mindanao to prosecute cases. Karamihan na tamaan ko, mga local officers, pati yung mga treasurer talaga. Sanay ako magpresenta ng yung audit. It's a convoluted thing, but I had to, learn how to present my evidence one at a time and in yung talagang in order. So kung ako ang hindi ako papasok dyan. Not because of anything, kahiya na ikaw noon tipo prosecute tapos ikaw na makulong. And hindi ko talaga, wala masyado ako sa pera. Marami rin akong butt of the matter. But corruption is, at walang dumadating sa opisina sa table ko na contracts in government. And you can ask anybody. Kung kontrata yan sa DTI, doon lang yan kay Mon Lopez. He decides because he's the alter ego. Defense. Ang sa defense, I've been very strict, but very strict ako sa equipments. It has to be in the state of the art because it means the lives of my soldiers and policemen. No, walang dumadating na kontrata sa opisina ko. Mostly, I signed appointments. Yun lang. And kung merong official case, it's not about, it's about yung sa probinsya, away-away ng mga tribal, tapos yung dirido. By the way, half a Muslim kasi ako. My mother is Maranao, yung nanay niya, but my lolo is Chinese, Lam. So, kaya ako medyo I understand. I might not really provide the best solution, but I can understand the problem of Mindanao. My father was a Cebuano, galing Danao. So yan ang corruption, nasa kamay ninyo yan. Do not give in. Huwag kang kasi ang customs, they are not, wala nang open ng bagay. Diretso.
Total, dumadaan ng kamera yan. Kamera yung x-ray. Sa baba, bago aakyat yan doon sa luggage counter, doon sa conveyor, dumadaan ng ano yan. So doon kung may questionable na ano, nakikita na yan. O bakit mo pa buksan? Kaya ang hindi ko lang madisiplina talaga, hindi taga-gobyerno, yung mga taxi driver, yung mga 1, 2, 3 nila, yan ang mahirap because it is not really under, hindi ko matawag, hindi ko masipa. But I can be very strict. In the coming days, talagang pipigain ko itong Pilipino. But may ano kasi dyan, I have, now we go back to my promises. The second is I will suppress drugs. Itong masasabi ko, this is the statement when I left. My last sentence actually. I promise no corruption, promise that I will suppress drugs, criminality, and try to figure out how to improve Mindanao and to start up the economics of the country. Yan lang. Kaya nung sa debates, if you were listening to the debates during yun lang ang sinabi ko. Wala na ako yung, I will mga infrastructure, puro naman corruption. So ngayon, dito ako sa droga. Ang sinabi ko, I will do it, even if it will cost me my life, my honor, and the presidency itself. Kasi nakita ko, na mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Tapos ito sila si Trillanes is barking dog. He just, this guy, he was the one na nag-mutiny. Nalaala ninyo yun sa Makati. Look at this idiot. Nagpamutiny, yung palang kaduwagan niya, pagdating ng pulis, nag-surrender. Ang ginawa, ninakaw yung lahat ng mga tuwalya sa peninsula. Mga bedsheets, tanan, kutsara. At hindi naman umabot ng barilan ba si isang putok. Tapos, be careful. Kayo ba? Nakita naman yung behavior medyo pareho kay Dilima. Kapag sabihin niya, political prisoner daw siya. Since when? Since ako nagpakulong ng opposition dyan, siya yung may nagpa-video, nakita naman ninyo yun? Siya yung yan ang pinaka-tragedy natin. It was the Secretary of Justice herself running, trafficking drugs. Kaya sabi, maraming patay. Totoo yan. I'm not trying to deny that in the war, in Davao, I said, do not destroy my city. We were struggling then because Davao City was in no man's land. At alas 7 pa ng gabi, kung may taga Davao dito, they or he would tell you, alas 7, sarado na doon. So I was struggling against all odds, but I was able to make it develop. Nakakusap ko mga komunista. Patayan kami sa droga. And it was a very serious problem then, but I never knew the dimension nung hindi ako na-presente buong Pilipinas. Nakita mo, by the thousands, by the hundreds of thousands, nag-surrender doon sa gobyerno. Noon sa Davao, sinabi ko, I will declare war against you. Because if I feel that you are destroying my city, I will kill you. Correct. Pagka you are destroying, you deprive me of my son and my daughter at ang kinabukasan na talagang papatayin kita. Walang problema yan. Pero ang order ko sa police is go out and arrest them. Ubusin ninyo. Pag ayaw magpa-aresto at lumaban, may mga lawyer man dito, and there is a violent resistance, may baril o ano dyan, kutsilyo, o bato, o bat, and if you think that
you will die, shoot the idiot. Ialangan. At lahat talaga ng bangag yan. Lahat ng yang nasa droga, bangag yan. Hindi mo malaman, you'd never know the imponderables of the human criminal mind. Anong gagawin niya sunod? And for that, nung na-presidente ako, ganun rin sinabi ko, do not destroy my country. It's the only one that I have. Do not destroy the youth. Yan ang kinabukasan namin. Now, with 4 million addicts, what am I supposed to do? I had to declare war against lahat na. The drug lords and the runners and the pushers. Because I cannot destroy just one, then allow the other side of the story to keep on running. Pag may droga, may drug lords, mayroon talagang runner, maghanap yan. And the demand dito sa market, sige, maghanap tayo ng supply. Hindi mo kasi pag basag na, pag sumakay it's the monkey at your back nga, in your back. Yan ang tawag dyan, basta addiction na, kasi gaganong-ganong ka, parang may unggoy na gaganon sa likod mo. So, may market talaga yan. So, kailangan, I have to destroy or kill the drug lords. And I have to go after, kasi kung ang droga nasa warehouse lang, walang nagpapabili, o di wala. Ang problema, maraming runner, maraming pusher, maraming gumagamit ng kapital nila, kunin lang din doon sa sinong na-contaminate nila. Kinsay, sino yung nahawa nila. So I have to destroy both. Kaya sabihin ng mga pare, ng mga NGO na, mamahirap ito, wala akong magawa. I cannot just enforce against the drug lords and then allow the runners to do their thing. Now, kung pagkalumaban yan, wala na talaga. Ang order ko patayin, pagkalumaban, alang-alang naman, police ko ang titignan ko. I have lost to now, almost 37 soldiers and about 32 policemen. Araw-araw yan, may isang patay na police, isang patay sundalo. Drugs. Because sa Mindanao, it's fuel, ang nagpo-fuel ng doon, ang pera, ang shabu. Everybody is encouraged to produce shabu para magkuha ng pera. Itong terorismo ngayon, yun ang pinakadelikado. Kasi yung terorismo, ang ISIS had already acknowledged Hapsilon as the leader of the ISIS cell dyan sa. So, sabi ko sa military, huwag na natin hintayin na magputukan ang mga sakyan, kagaya ng Syria, Libya, Iraq. In the marketplace, paputok dito, paputok doon. Sabi ko, luluhod tayo niyan. Huwag na natin hintayin na mapasubo tayo. Destroy them now. Kaya ang mga shabu laboratories doon, hindi M16, dalawang M60 pati basuka. Kaya kung pulis lang doon, ma-wipe out. Magtawag talaga ng military yan, joint operation yan. And that was why the military is participating dito sa drugs, specifically. Because it is a national security threat now. Pag binitawan ko ito, I would have consigned my country to the dogs and allow the next generation of Filipinos. Walang mamangyari sa bayan natin. Kaya kung sabihin nila makarapat dapat lang na mamatay, makulong ako o mamatay ako, okay lang. I will rot in jail for you, for the Filipino. May isa talaga sa atin magsakripisyo. Kung ako yan, pasensya.
Pero hindi ako nagsabi walang namatay. Marami yan, marami kasi. Pero yung sabi na pinatay na isang pamilya, minasa, wag naman. I am going to prison for the right crime. Wag naman yung crime na itapon mo sa akin na lahat na lang ng patay doon akin. Di kung nalaman kong gano'n, nagnegosyo na ako ng punerarya noon pa para... totoo yan, sinasabi nila. Marami talagang mamatay. Marami pang mamatay niyan, sinabi ko. I will not stop. It will continue until the last drug lord in the Philippines is killed and the pushers out of the streets. When? It will take me until the last day of my term, so be it. If I go to prison for that, so be it. It's my destiny. Maybe God just gave me, I'll make you president, but you are good for 2 years and you will be killed. Fine. Or you are only good for another 6 months, then you get ousted. No, I became a president by destiny. Ang mayor ko lang na sa akin, si Aimee, si Abet, sa anak ni Tet Garcia, Bataan, pati sa isang mayor sa Mindanao. Hindi ko lang masabi yung pangalan kasi bumaliktad dahil sa pag-ibig nung nakaraan namin. Tatlo lang ang, wala akong congressman, wala akong barangay captain, except Davao. At wala ang pera. Ngayon, Pilipino man kaya namang. So, bakit nanalo ako? Because I was carrying the right message. Alam ko gusto ninyo ang bayan ninyo gaganda. Ang export natin, I made the correct decision. Hayaan mo na yung Amerikano, hayaan mo na yung mga pro-Americans yan. Hayaan mo na yung CIA kung gusto nila akong patayin. Okay lang yan sa'yo, pasabugin nila yung aeroplano ko. Total, marami naman kami. Walang problema sa akin yan. Basta gagawin ko ang dapat kong gagawin. Yan. The greatest sometimes mistake, even sa military ka, is miscalculation. Hindi nila, na-miscalculate nila ako. Kaya akala nila siguro, takutin nila ako ng preso, tapos si Obama titindig sa harap dyan na, alam mo, litse ka. So you can go to hell. No, tapos, sikat pa ako ngayon kasi pinutang ina ko yung mga leader. Putang ina ninyo lahat. Hiningi ninyo eh. Bakit kayo nakikialam? That's the problem now. This European EU Parliament, basahin mo yung ano nila. Tingnan mo ang proposal sa pinag-usapan ako. Tingnan mo ang mga putang ina niya. Pag-propose sila na lahat na lang ng addicts, wala nang patayan, bigyan na lang. Kung shabu, bigyan ka ng shabu. Kung heroin, bigyan ka ng... Kung cocaine, bigyan ka ng cocaine. Magpunta ka lang sa isang center. You know, you guys, I'll talk in English, do not impose your culture or your belief in what would be a government in this planet. Yeah? Do not impose on other countries, especially us. Ito noon, paborito nila itong mga ASEAN countries. Because there's a death penalty in Indonesia, Malaysia, and I'm trying to revive it and trying as if the other countries of EU walang death penalty. Marami pa rin.
itong mga buang na to, hindi ko talaga, why are you trying to impose on us? Why don't you mind your own business? Why do you have to, fuck with us, goddammit? Biro mo magpo-propose ka, tingnan mo ang Time Magazine ngayon. Look at, wala ng gender. Because you can be a he or she, wala nang, look at the cover of Time Magazine. Isang babae o lalaki, wala na yung he or she. Yan ang kultura nila. Di kayo lang, hindi yan pwede sa amin kay Katoliko kami. But there is the civil code which says that you can only marry a woman for a woman to marry a man. Yan ang batas natin. At bakit bakit papasok ito mga gender? Wala akong ang dalawang brother-in-law ko gay. May mga pinsan ako na gay. Wala akong pero kung saan ka pinesto ng Diyos, diyan ka lang. Wag mong haluin kaming lahat. Pero ako ang presidente, tapos wala nang, you erase the great divide between a woman and a man. Magdala ako ng babae doon sa bahay ko, lalaki, tapos babae sunod. Lalaki, babae, tapos that's it. You read the Time Magazine. That's what they are really trying to, sila yung mga taga-State Department, that it's not really a question now of country. It's a question of global citizens. Masyadong, kaya my advice to, I will talk in the coming summit. By the way, before I proceed any further, allow me to thank the Myanmar government for hosting the Filipinos here to earn a living. And we acknowledge your humanity to help your Asian brothers who are really pretty hard up also. And we would like to promote the bilateral and the cohesiveness of our organization. It's high time that we put up something also vis-a-vis yung EU. Gano'n na lang. Total, malayo masyado tayo. We don't have anything to do. So they will suspend the aid, gano'n. Sabi ko, you can do. Sabi ko nga sa kanila, para bang kasi yung past administration, whenever they make a report to any forum or venue there, they'd always harp on the human rights violation, a bit of threat that you'd lose the assistance that's given to you every year. Para bang, sabi ko, came to a point that repeatedly, Obama said, the State Department said, and everybody there who's an idiot, sabi ko, you can go to hell. You can eat your assistance. We do not need it. We will survive. So from now on, I will adopt an independent foreign policy. And I will deal with any country that I like, which I think can help us. That's why I'm here in Myanmar. We can help each other. And you have helped us in so many ways. My gratitude to you, to the government and the people of Myanmar. Wala akong ngayon, pumunta akong China. I said, I come here in peace. I do not intend to impose the arbitrary ruling of the China-West Philippine Sea. But I would like to tell you now that during my term, there will be a time where I have to confront you about this paper, the arbitrary ruling. It will not go beyond the four corners of this document. Now, kung ang China magkuha na sila ng mga oil, mga uranium, or whatever is inside the bowels of the sea, kalabitin ko siya, ako mo rin may-ari niyan. You claim it by historical right, by judgment, I won, and it's mine.
But I will not insist on sovereignty or anything like that. It is not within our territorial waters. Kumbaga ano ka, subdivision ka in the family of nations, binigyan ka ng sarili mong peace fund. Pero outside of your bakod yan. So it is not within your territory, but the area is your entitlement. May priority ka dyan. It has nothing to do with the jurisdictions. Yung sarili mong peace fund. Kasi ikaw yung katabi niyan, iyo yan. So the 200-mile economic zone. So ngayon, wala pa man. Sige siya lagay ng structure dyan. Ang sinabi ko naman, as late as 3 years ago, you guys were already there. Mga satellites, spy, ours, kanila, pinapublish nila that there was something afoot there, a brewing. Sabi ko ngayon sa Amerika, bakit hindi mo pinuntahan doon? Ikaw lang may kakayanan eh. Ikaw lang yung may maraming eroplano. Ako nakabili tayo, hindi sa panahon ko, kay Aquino, dineliver lang panahon ko. Buti maklaro, I'm not claiming any credit there. Deliver, may 4 ako. By the time I go out of the office, baka gawain kong 12. So, tag 333, para may Air Force tayo. But we have already, and we are using it actually. Sabi ko, because hindi ginagamit kasi aeroplano yung bumba-bumba. But sa galit ko, sabi ko, sige, gamitin mo na yan. So, we have been trying to do something, we're doing well, actually. So, babalik ako, malimutan ko, I will not veer from my topic. Yan ang sinabi ko. We will not insist on anything. But let me, sayang nga sila. Double the atin lahat, ha? China has, nung pumasok ako doon, sabi ko maglamano lang tayo. I am not asking for anything. Nung ang pasok ko sa kanila, I just want trade and commerce. Wala akong hingiin sa inyong pera-pera ganon. Kaya China, sige, kaibigan na tayo. Sige, bigay namin to. So nag-open up sila yun. Even tourism. Dating nga siguro, by the end of the year, mga 1 million ng Chinese na tourist na doon. Noon sinara nila. No Chinese could go there. No citizen of that country could go to the Philippines. Ngayon, ang pineapple, noon binara nila sa quarantine because doon tayo nakadikit sa Amerikano. Lahat ng pineapple walang kita. Sirado. Ngayon, kulang. 100% increase sa pineapple importation. Lahat mangga. And they keep on repeating it. Kasi kung anong ipagbili ninyo, if it is not in good quality, we will fix it to be acceptable quality. Padala na lang ninyo, kami na ang mag-qualify para sa quality. Saan ka makakita ng ganun? So we had about 30 billion, all in all. $1 billion, $1.7 billion, pirmado na. They promise all in all, mga 100 billion lahat-lahat, pati infrastructure and agriculture. biro mo, gawa sila ng 2 bridge sa Maynila, libre. Grant. So, traffic masyado. Sabi nila, kulang kayo ng 2 bridge. Magdagdag kami ng 2, gratis. Ayaw mo pa yan? Ang Amerika, magbigay marami. Puro tungka. Yung laruan na tungka. Sus Mariusep. Bigyan ka armas, magbili ka, hindi naman i-deliver. Kasi yung aeroplano, walang mga missile kasi baka gagamitin sa kudita. Ako na ang naghahingi, gago. Ba't may matakot yung kudita? Di alis ako. Bakit kayo magpatayan? Sabi ko magkudita, kayo magkudita. No? O yung gwardiya ko sa pisina ko, sige, shake hands kayo. Sinong gusto magmembro ng
Hunta, dyan, linya. O kami na ang magpatakbo. Sige, inyo na. Uwi na ako sa Davao. Kudita. Ibigay ko sa inyo. Ba't pa magpataya mga sundalo? Kaya tinatanong niya ako kung am I extraordinarily or inordinately proud of being president? I tell you, no. So you ask for another question, another answer? I do not need it at this time of my life. Patakbo-takbo pa kasi ako, tapos nga naloko na. Yung binilang 6 years, mabuang ako niyan. Mayor, 3 years lang, gusto ko nang matapos. I mean, I should have retired actually. Actually si Inday, yung anak ko, ang mayor. Okay man yun, kasi talagang maasahan mo. I mean, si Inday, maasahan mo in times of, nakikita mo, magbugbog pa ng sirip, harap-harapan. Si Inday ko talagang pwede kong maasahan. Kaya, had it not si Inday pumayag na tatakbo, ayaw na kasi magtakbo yan. Ayaw na talaga niya. Sabi niya, nababastos lang ako dito sa pagka-mayor ko. Wala namang ako nakukuha. Kaya sabi ko, Day, hindi ako tatakbo ng presidente. Kaya sabi niya, di, wag. Na-pressure siya. Marami nang pumasok. Talagang pressure siya para tumakbo. Alam mo ang totoo niyan? Nandiyan pa sa file, pakita mo sa kanila, Bong. Alam mo si Inday, June 30 kami lahat naman public official. Alam mo pagka July 1, nag-file ng resignation, nandiyan kay Bong. Pagka na lang talaga itong Inday. Para lang tatakbo ako, sabi niya, sige, takbo akong mayor. Nag-oath kami, lahat, nationwide yan eh. Kinabukasan, nag-file ng resignation. Sabi niya, maghanap ka na ng mayor mo. Anak ng witeng talaga ito si Inday. Nandiyan on file. Tingnan mo, Bong, pakita mo sa kanila pagdating natin. Bong, taguan mo lang yan, Bong. Ngayon, first time ko sinabi siya, in public, ngayon lang. Talagang hindi ako papayag na magtakbo, na maiwan ko ang sayang pinagod ko. Ayaw niya. Kasi nakakapagod, nababastos ka na, manuntok ka pa ng tao, mambugbog ka pa ng sirip. Pero Inday would be a good sa Davao. I don't know any other office. Pero maasahan mo si Inday. Under pressure. Kasi kung kaya niya nanay niya paiyakin, pati ako, pag yan ang mamutang ina, tahimik kami lahat. Ako naman, I do not want to, anak mo basta ako tatalikod na lang. So sanay na sanay siya ng ganun. Sumasagot talaga yan. Baski nung maliit pa. Pero maasahan mo. Times of problema sa tao, maasahan mo si Inday. I'm not praising my daughter because that is what she is. So yan, ang ekonomiya natin, dubli-dublado tayo sa China. Ngayon, itong construction dyan, sabi ko nga, kung gusto ninyong pigilin, bakit hindi niyo pinuntahan doon? Di ba? Sila yung may mga aircraft carrier, sila may mga battleship. Bakit hindi niyo pinuntahan doon? Tapos, huminto kayo kasi this is international waters. Of course, the entitlement belongs to the Philippines. But international waters yan eh. It's beyond the 12-mile limit, certainly. Bakit hindi niyo pinigilan? Ngayon, mandyan na, problemahin ninyo kami na, sige, punta kayo doon, sabihin amin to. Hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng... Tapos yung human rights, binibira ako. Pero si President Trump, okay kami. Okay kami ni President Trump. And I can assure him also of our friendship and cooperation. Walang problema yan. Under the Trump administration, I will give all, whatever it is, short of sabi ko, yung
military alliances, ayaw ko na yan. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Why do we look for trouble? Bakit maghingi ako ng punta-punta ako dyan para magkipag-away lang? Wala man tayong magano na klase yung nandyan sa kanila ngayon. They are really almost in parity na sa tabla na ba? Parity na sa armas. Huwag tayong maghanap ng away, hanap buhay lang. Someday, but not now. Militarily, wala talaga tayo. So, but we have this, I'm facing the Communist Front, na-suspend, tapos ganyan gusto na nilang magipag-usap. Kasi nag-suspend sila, there were certain provisions that they were arguing about doon sa Rome. Bigla na lang nagsabi itong NPA na komunista na yung ceasefire unilateral na dineclare nila lifted na by February 10. But February 4, they were already killing, slaughtering my soldiers and my police. Kaya tinawagan kong, kinagabihan sabi ko, resume tayo. Ngayon, sabi lang mag-ceasefire sila. Sabi ko, well, ako, huwag na muna. Tingnan ko. Bigyan mo ako ceasefire that is reduced in writing so that we can establish the parameters. 1. 2, kasi sabi nila, pumapasok daw yung military, pati police, sa mga teritoryo nila. No. Ako ang may-ari ng buong Pilipinas, representing the Republic of the Philippines. Hindi ako papayag na may teritoryo na hindi amin. Akin lahat yan, hindi kayo. It's not for you to claim. It is my office that would say where lies the boundary of my countries. Third is that i-release ninyo lahat ng sundalo ko, pati police na kidnap ninyo, pati civilians, mga municipal, pati barangay officials. Fourth is that stop kayong maghingi. Otherwise, gira tayo. We have been at it for 50 years. Do you want another 50 years? Are you good for another 15 years? Many years ago, I was an apostle of season. Kaya tawag ko sa kanya, sir, kilala niya ako, estudyante niya ako. Pero sabi ko, well, kasi full of idealism, bata ka pa. But when you grow up, may pamilya ka na, then you see the reality of it all, yung totoong sa bayan mo, you stop indulging in ideas alone. You have to let reality sink inside your goddamn gray matter between your ears. Yan ang totoo dyan. So, I'm talking with the, ganong na presidente ako, kasi nga, madali ako nakiusap. MILF says, we'll talk. And Nur Miswari said, Mayor na tawag lang kayo hanggang ngayon. I will talk to you when I shall have completed my team. Correct. So medyo stunted. Ang hindi ko kontrolado ang terrorism. And the greatest problem kung maplansya ko lahat yan is terrorism and drugs. Yung iba, but remember this, and I am addressing the nation right now kasi BIM ito international. If you do not give to the Moro people, it's not because ang lola ko, wala ako na nandito ako sa gitna. For after all, I said my father was a Cebuano. If you do not give yung hinihingi nila na structure of federalism, we will never find peace. You know why? Accept the fact that before Magellan came in sa Leyte, many years ago, 100 years ahead, Mindanao was part of the Sri Visayas Empire of the Malay race, kasama yan. Naagaw ng Espanyol. Tapos naagaw ng Amerikano.
And pati tayo, they look at us as the extension of the imperial. Kaya yung unitary type na yan, tayo lang ang nagpaiwan na unitary. Lahat federal setup. And it has deprived, truthfully also, the people of Mindanao. We have always been considered a distant relative. Kasi dyan sa Pilipinas, Pilipino man tayo magprangkahan. Ako lang ang nakalusot by sheer, I don't know, Diyos siguro, ako lang ang nakalusot na hindi pili sa Maynila. Alam mo dyan sa Maynila, kung mamatay ang presidente ko, sinong papalit? Yung elite. Yung elite. Ano ang kamay ko? Mga elite lang. Mga politiko na traditional. Tawagin yung mga yayaman dyan kung sino. Magkano ang dito? 50 million. Pag mag-abot na ng 3 billion yan, larga. Tapos partido. Mga elitista, sila lang. Yung mga, sino pangalan itong putang ng mga grupo nito? Sila lang yan. Sino, yung anak ni ano, ito, si ano. Paski bubukod, sige lang. Wala. So, puro yung mga na yumaman noon, hanggang ngayon, dito, barado sila talaga sa akin. Barado sila kasi kita mong mining, pinag-upakan sila ni sirado lahat. Sabi ko, hindi ako makialam dyan, trabaho niya yan. Ang sa totoo niyan, yumaman na. Sino may mari ng mga minero dyan? Do you think, look at the names of the owners of the... Lahat, pati yung mga TV networks. Yung may-ari ng istasyon, ang mga sister companies nila, may-ari ng mga mina. Kaya bakbakan ka talaga. Ngayon, kung maniwala kayo dyan sa kanila, bahala kayo. Basta ako tahimik, ako trabaho kasi hindi naman ako makapag-re-elect. I'm not anymore available for any re-election. I just do my duty. Tingnan na lang niyo pagkatapos. Pero hindi ako bata-bata ng may ari ng mga istasyon. Kaya bira sila, pati yung newspaper kita mo. Tapos itong Inquirer, pati ABS-CBN, yun yung nagbasura sa akin, 211 million. Itong sabihin ko sa inyo, ha. Marami kayong kaibigan because they cannot make it public. Baski na sabihin mo gusto mo. They cannot unless it is really the ombudsman. Kung wala akong perang ganon. Kung sakali man may maglabas niyan, anybody is authorized in the government, pati Central Bank. Galing na sa bunga ko, buksan ninyo. Kung may ari ako ng ganon kalaking pera, magre-resign ako bukas. Yan ang guarantee ko sa inyo. Ilabas na nila kung ilabas. Total, maraming kontrapartido na pwesto dyan. Ilabas ninyo kung magkano, kung meron ba akong tuhan, wala akong pera ganon kalaki. Kasabi ko, kung may ang anak ko, si Mayor, o yung Vice Mayor, o yung anak kong si Sebastian, ang racket dyan, babae lang. Walang ginawa niya ngayon, mag-artista na. Sige lang. Dalawa na ang apo ko dyan, iba-iba ang nanay ko. Kaya ako naubusan ng pasensya dyan sa... Hindi ko nga malaman kung saan. Magtanong ako sa mga security, hindi daw nila alam. Kaya one time, before ay ganito, total covered ng national, sabi ko, hoy, baste, nasaan ka, magpakita ka. Kasi nasaktan ako yung anak niya, tinanong ko, saan papa mo? Sa trabaho. Sabi ko, love ka ng mama o pati mama mo? Siya, hindi, mama lang. Sabi ko po.
Kaya ako talagang maybe I was off my rockers that moment. Nag-init yung ulo ko, sabi ko. Yung ipinalabas mo sa mundo, sagot mo yan. Kaya itong ibang lalaki na basta iwanan na lang. Ang babae yung maiwan, yun ang magtrabaho eh. Wala nang suporta, wala lahat. Ako, 2 man asawa ko, pero okay man lahat. Oo. Baski pag inauguration, nandoon, 2. Ano ba problema niyan? Hindi, no, truthfully, it is not really, I hope I do not mean to offend the women. It's not about you, it's about the children. Para sa akin. Kaya maghiwalay-hiwalay. Sige, baski saan ka, huwag mong galawin ng anak ko, magpatayan tayo. Di ba natin mawala yung marital, hiwalay-hiwalay? Oh, wala problema yan. The door is open for you to go out. But do not touch with my children. Iba yung anak. Talo kapag masawa kayo uli, pero huwag ang anak. Ang anak talaga sagrado yan. Kaya doon ako naggalit sa sagutin ka na ang mama lang, si papa hindi. So yan ang short story ko sa inyo. I'm not delivering a speech, I'm really talking to you. Pag magmura-mura na ako, that's not a speech actually, God. Something else. But usually they prepare a speech. But I won't read it because hindi ako nagbabasa ng speech. And usually I said, I'll just talk to you today. I will not deliver a speech. Mga kababayan ko, ang ating bansa at ilang araw na ay lalago sa ganito. I'm not the type na ganon. I'll just start by saying, mga kababayan ko, ito, mga putang inan to. Walang ginawa kung hindi guluhin ng gobyerno. Okay, the best thing is really, if you want the truth, go home and find out what's happening to our country. At least makakalakad na kayo. And in the coming days, when I shall have completed it will be peaceful. And your children can go out, and your sister and brother, and they will be safe. Ngayon pa lang sinabi ko, kikinig pa rin ang mga gago, huwag ko kayong makita sa labas. Kasi sa labas, sa luneta, ang pasyalan, para yan sa mga taong matino, para sa mga anak namin. Kayong mga kriminal, huwag kayong mapagkita. Pagdadampot ko kayo, mabuhay ang Pilipino. Ganon talaga. Hindi mo madala yung mga kababayan ko, alam mo, it is wrong for you to do that. Kailan pa ba naniwala ang putang ng Pilipino? Kriminal? Hindi ako maniwala ng ganon. O dito ka sa akin, ako sanay. Sanay ako sa in 7 days, the very least ako, 3 beses ako nagkaroon sa altar. Hampas ng kahamay. Nanay ko noon, child abuse. Pwede ko i-demanda yun, kaya wala pang batas yun. Kung anong mahawakan, baski ano. Kaya sabi ko, short of really a God-given task, akong sabi ko, sige, sabi ng Panginoon Diyos, wala kang mang pera, pero papanaluhin kita. It's your destiny. Bakit? Nakikita niya ang sinseridad ko. Mga ilang taon kami nagkaharap-harapan dyan sa altar. Sabi ni Jesus, mabuti ka kasi kilala kita. Pareho ang dinaanan natin. Hindi mo magalit ang Diyos niyan kasi totoo man. Magalit si Jesus Cristo. Bakit magalit ka man? Totoo man talaga nagharap-harapan tayo palagi. Kaya sabi, oo nga. Pauwi na kami, galing ako Laos. No?
Itong mga gagong media, ang unang tinanong, imbis magtanong kung anong nangyari sa kalaki ng gastos nito, I have to go here because we are the host. Chair ako ngayon sa ASEAN Summit this year. So I have to go around and find out kung anong gusto. Para pagdating sa agenda natin, kami doon, wala nang debate. Pagdating doon, puro papel na lang yan. So what do you want to maybe raise an alarm or voice something that you want? Ganun yan. So pero ayaw ko na mag-travel kasi tanda na ako. Talagang tutulog na yung iba dyan. Kung ganong edad, hindi na kami pwede yung ganong travel. Ako rin, 72 na ako this month. But I have to do the rounds because it is needed. Being the host, you have to come up with something that is a good, participation. No? Hindi na kami magdebate doon. If at all, yung interface na lang namin with Russia and America. I am not, yung anak kong sa second wife ko na Amerikana yan kasi citizen. Pilipino yung tsura, pero doon pinanganak yung. I'm nothing against the Americans, except yung kay Trump, nung pagtawag ko, President-elect Donald Trump, this is Rodrigo Duterte, yes, I know, I've been expecting your call. You're doing it right. That's son of they're destroying my country with drugs. That border they're in. Di ko na sabi. Those guys in the border, they're this country. That is true, Mr. President. Yeah, you're doing it right. Keep it up. Kaya ngayon, tanungin ko, nung previous president, masama ako na tao. Papakulong na ako ng buang eh. Ito namang isa ngayon, tama ka. Gagawin ko ngayon kasi, tapos binumura yung, alam mo na kung sino yung kapitbahay niya doon. Ano ba talaga dito sa buhay? Ano bang asal na gusto ninyong sundin ko? Itong iyo, wala nang, ang Canada near into recognizing the human being without a gender. Bili kayo ng Time Magazine ngayon. Yun ang binabasa ko kanina. God. Nawala na si Adam pati si Eve. Paano niyang istorya sa religion natin nung high school pa tayo? Hindi nga high school, grade 1. And Adam and Eve, bagay kalukuhan naman talaga yun. Saan ka makuha dito na wasakin mo yung ribs para There has to be another story which is true. I don't believe in that. I believe in God. I have this deep and abiding faith in God. Somebody controls the universe. Otherwise, banging tayo lahat. But it's more of a universal conduct. It has nothing to do with this planet is 5 billion years old or 4 billion sabi ng iba. When was the time ang tao nagawa? Kung panahon ng itsura nila caveman, di si Adam parang unggoy. Kaya hindi ako maniwala ng karon. Pati yung heaven and hell, sabi ko maniwala niyan. Sabi nila ang Diyos, alam niya ang beginning pati end mo. But in the meantime, sabihin rin ng simbahan, may free will ka. Kakalukuhan. Bakit gagawa ang Diyos ng tao only to consign the human being to hell? What's the problem? Why do you have to create man and then create hell? Why not destroy hell and allow men, human beings, to be happy? Ang religion kasi, that's the source of the conflict actually, of the killings in the world. Because hindi tayo magkaintindihan. Alam mo, it's religion. It's a very contentious one. Kaya sabihin mo, may religion ka, yes.
Anong religion mo? God. Period. Ako, tanongin mo ako. Anong religion mo, Mayor? God. Where is he? Somewhere. I cannot point to space because there is none, but there is a God. Yan ang ano ko. I don't know if you'd agree with my, pero hindi makapaniwala eh. 5 billion years old. Kailan ang tao gumising? Nung ayaw ko kasi yan. Nako, I do not mean to. Kasi ang asawa ko kasi nung tumakbo ako, ang kaya kong i-rent na eroplano, yung karagkag, yung mura, wala man ang pera. Kung may mag-donate na medyo malaki, mag-rent ako ng araw na yan para makalipad ako sa ibang probinsya. Minsan nag-conk out, minsan nawalaan ng break. Mabutit na lang sa Davao na mataas yung runway. Tuloy-tuloy ang buwang papuntang dagat. So sabi ng asawa ko, magbasa ka ng Baptist yung asawa ko. Basa tayo ng Bible bago ka. Para na lang. So magbasa, siya ang magbasa, ako ang mag-pray. Lord, I am about to embark on a journey today, and it's a bit far from this place. I have an airplane which is model 1983, Cessna. Ilang beses na wala mang iba. Tapos sabi ko, Lord, I hope to come back, if I don't, then please remember my children. Ganon. Kada minsan na late ako, ayaw talaga niya ako magpaalisin. Magbasa ka. So ang napili niya. And David was there with his 20, si King David was 43 wives. Ay putang ina. Let's say, mabuti pa itong gagong to kung naka-43. Ako wala. Sabi ko, ayaw ko na basa dyan. Sabi ko, minsan, and Moses came down from the mountains. Kung sino nag-utos sa kanya mag-akyat-akyat doon sa bukid? Bakit hindi sila naghintay na lang dyan sa bahay niya? Ayaw ko na yan. Kaya galit yan siya sa akin. Pero actually, the Bible, it's a recorded history of mankind. Beginning, I really do not know. It's 5,000, sabi ko 5 billion years old ang planet. So when did we acquire that religion? Yun lang ang tanong at sa may philosophy of life. So that you'll understand me. That I believe in God, I believe in the Filipino, I believe in complying with my promise. I do not believe in takot-takotin nila ako. That would not deter me. I will not be stopped na takot-takutin mo ako. Kung ano nandyan, subit. That is yun ang swerte ko sa buhay. Wala tayong, the important thing is that someday, yung mga anak ninyo, okay na ang bayan natin. Hindi na sila kayang umalis para mahanap buhay. But ang hindi rin natin you have to consider the problems. Itong simbahan. We have breached the 100 million, 110 na lang to be safe. And we do not have enough resources actually. Kaya si Pinyol is working overtime how to deal with this problem. Na makakain lang tayong lahat without, mabutit na lang ang Burma, our good neighbors. The good neighbors of the Philippines. We are lucky to be identified in Asia. Vietnam, Thailand, Burma, Laos, nakakabili tayo ng bigas. Walang pahirapan sa presyo. Ang Philippines talaga is overloaded ng tao. Ang problema, I am embarking on talagang an aggressive birth control. Ano ba naman yung parang hindi magtagpo yung dalawang itlog? Ito kasing ang nakaletse nito itong simbahan. Sabihin nila na yan, wala kayo. And always, the sanction is papunta kayo sa imperno. And they have pictured
a place where it's really hell by just the word of it, and may parang may burner doon na maluluto ka na. Alam mo na kung patay ka naman talaga. Itong mga sa Katoliko, it's high time that they let go. Second, yung even sa yung mga mahirap, Mayor, wala kaming pandemya. Sige, sagutin ng gobyerno. Sabihin ko, 3 araw ha, mahal masyado yan, maraming patay na. Sikasuhin ko, hindi Mayor. Bakit? Sabi daw ng pare, for 9 days, ang kaluluwa ng tao nandito pa. Hindi pa umakyat sa bukid, sa kung saan siya papuntang putang ina niya. Tang ina. Pero mo gastos niyan. Kaya sa bukid, who will vote for the bill? Sa kape, para magsugal-sugal dyan, tapos magkain. Imbes na wala ng pera, itong stupid na Katoliko, yung mag-ganon na myth, what's taking you too long to go around? Tanongin kita, ikaw mamatay, ano gawin mo? Bakit kasi pasyal-pasyal dito? Ibig mo lang ito sa go na. Tapos yung ayaw ko, experience ko, hindi ko inatake ang simbahan. Kaya maintindihan niya kung bakit. Ganito, pagkalinggo, huwag ka magdala ng patay, mumurahin ka ng pare. Hindi yan nag-ano ng basbas ng linggo. Hanggang Sabado lang, pati Monday, ang linggo wala. Yung mga hirap na, sabihin niya, 2 araw lang ang balsamasyon. O di ka linggo, kailangan ilibing mo na kasi Friday, nangangamoy na. Pagdating mo doon, magalit yung pare, walang dalhin mo kinabukasan, Monday. Magbayad ka ng tubig, galing lang mayan sa Pasig River yung putang ng tubig na. Basbas mo ng gano'n at pagalitan ka, huwag mong ipasok yan, dito lang sa labas, kari mabaho na. Panganang sa galit magagan na Diyos. Then nagka-cramps ako, kanina pag gumaganon ako. I don't know, ang calcium ko, kinakain ng katawan ko, siguro karma na ito. I just had my blood. Wala akong panahon kasi sabi, too late na. Kaya ako ginaganon ko. I don't know, may mga doktor man dito. Ang calcium ko kinakain, ang bilis. Kaya may crowd ako gumaganon ako kanina. Pero sigurado baka nagalit na rin yung kikinig niya. No? Pero, God, if you are God, you kindly be just a little bit just to your creation. Sumusobra rin kasi. I'm telling you this because that is what is contributing to the misery of the Filipino. We are just too many with not so much resources. I am here a visitor. Our visitor, si Henry Lim. He has perfected the hybrid. Kaya mabuti sama-sama siya. Ewan ko, kukunin niya dito. Ilang hektarya lang, mas marami ang yield and a little bit resistant to. You know why? Marami kasi ako isabihin sa inyo pero walang panahon. Magbalik na lang ako dito next month siguro. We are unfortunate that the Philippines is the window of the Pacific. Kaya yung Central Mindanao na yan, wala talaga yan except for the sugar. But that is too far away na. Ilang islands na ibibreak ng bagyo. Ang una niyan, Samar. So the one thing viable in Samar, mining, coconut if you may. Pero wala talaga silang plantasyon na saging. Tumba yan. Every now and then ang bagyo. When the Pacific Ocean heats up, ang unang tatamaan, Samar, Surigao, down Davao, wala masyado kami. So, yan ang problema dyan. Wala kang maasahan sa Visayas. It's Mindanao and Luzon.
yung malayo-layo. Yan ang kalbaryo ng Pilipinas. We are the window, the first to be hit. So, may isang, sige lang nak, balang araw, doon ka na magtrabaho sa, we should go for something like less population para ma-manage ang consumption. And of course, the economy. Pero may eskwelahan, ang medical, wala talaga. Last December, I released 1 billion para lang yung sa mga tao na hawak-hawak ng reseta na walang mapuntahan. Then another 1 billion. Alam mo ano? Ayaw ko, kontra gusto ako doon, pero yung community-based rehab ng mga addict. Remember that shabu use, constant use of shabu, 6 months to 1 year, alam ninyo mga sabi ng forensic, shrinks the brain. If the brain is already shrunk, rehab is no longer viable. Remember that. Kaya para ako nag-rementada dito kasi alam ko pag nagsira na ang bata, lahat yan ang ayaw ko. Siya pa, itong OFW. 1/3 ng mga anak ng OFW are into drugs or somehow contaminated with drugs. Ang statistics naman very high. Yung mga OFW na mga anak, usually, karamihan yung sa malayo na lugar. They fall prey to victims of criminals. Ngayon, maalaala ko, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi it will generate. Basta maalaala ko na lang na ang tatay na sa one of the countries there sa Middle East and the other is another country. Tapos nagkatrabaho itong dalawa just to raise the money to finance even the just living, just existing, not even living, and barely to finance the school. Tapos mahulog lang sa ang mga anak nilang ginagastusan nila. It's a tragedy kasi. Yan ang sama. Kaya ako galit dyan sa mga durugista. Putang ina, dyan ako galit sa inyo. Alam mo, nabasahin mo na kung anong nangyayari sa ano. But something I would like to share with you, but I cannot. Because, sabihin ko sa inyo, pagbaba ko, kaya dyan ako galit. Putang ina ninyo, ang hirap na dinaanan ng nanay pati tatay. Just to be separated from the family, from the children, is already a tragedy. Tapos ganon, dahil sa droga, kaya ako galit. Kaya maintindihan ninyo ang rage ko kasi ako anak lang rin ng mahirap. Maybe kung umabot ako sa ganito, Diyos na yan. Kanyang diskarte niyan. Pero ako, paano yung mga kababayan ko? Naghihirap doon. Makita mo, pasabihin doon, matulog lang sila. 3 to 4 hours. Kasi pag hiraman ka ng yung anak na may asawa, hiraman ka doon, magtrabaho ka. Tapos hiraman ka pa ng sister-in-law. Palinisin ka lahat. Kaya it's almost uniform yan . Wala silang tulog 3 to 4 hours and maya nasabihin ko sa inyo kung kaya talaga ako galit. Talagang as in galit ako. Bakit ba si Duterte, may anak ba yan nagdroga? Walang anak ko nagdroga. Pero mayor ako as a father of a city, I have encountered problems na gano'n.
Kaya patawarin talaga ninyo ako. Talagang mainit ako dyan. Anak ng witing. Kaya kung kayo na wala hindi pa pumasok dyan, you can lose your pants and your life. Telling you, stop it. You want people alive? Nobody is dead. Drop the shabu now, and our country will be peaceful tomorrow. Pero kung ganyan pa rin kayo, there will never be, walang hinto to until the last day kung saan ako nilagay ng Panginoong Diyos. 2 years, until 2 years, last day of 2 years, talagang uupakan ko kayo. Wala akong sabi. I promised the Filipino people. It is a covenant. It is a contract between you and me. And I will honor it. My God, as I have said, even if it cost me my life, honor, and the presidency itself. Maraming salamat po. Daghang salamat sa atong presidente.